Sa pagpapatuloy ng ating kwento, pagkarating ni Natang sa pasukan ng Nayon, nakita nila ang 2 taong nagmamadaling papalapit sa kanila, para bang may masamang balitang dala. Habang papalapit ang dalawa, malakas nilang isinigaw na hinihintay nila ang pagbabalik ng Sword Saint sa entrada ng Nayon dahil may malaking problemang kinakaharap ang kanyang asawa. Nagulat ang Liger Sword Saint nang marinig ang tungkol sa kanyang asawa. Sinabi ng 2 estranghero na ang kanyang asawa ay nanghihina at ngayon nasa bingit ng kamatayan. Tinitiis lamang daw niya ang sakit upang hintayin ang pagbabalik ng Sword Saint. Naluhan ng husto ang Liger Sword Saint. Gusto niyang magmadaling puntahan ang kanyang asawa, ngunit pinigilan siya ni Tang. Ipinaliwanag ni Tang na kaya lamang tinitiis ng asawa niya ang hirap ay para lamang makita siya. Kung talagang pupuntahan niya ito, maaaring mapanatag ang babae at tuluyang mamatay. Para manatili siyang buhay, hindi muna siya dapat humarap dito. Lumuhad ang Liger Sword Saint sa harap niya at nakiusap na iligtas ang kanyang pinakamamahal na asawa. Handa raw siyang maging alipin ni Tang kapalit ng pabor na iyon. Maingat siyang itinayo ni Tang at sinabing gagawin niya ang lahat para mailigtas ito. Hiniling niya sa 2 estranghero na dalhin siya sa kinaroroonan ng babae at pinaghintay ang Sword Saint sa labas. Dinala ng 2 lalaki si Tang sa babae. Nakahiga ito sa kama, mahina at naghihintay sa pagbalik ng kanyang asawa. Pagkakita niya na bumalik ang dalawa, agad niya silang tinanong kung nasaan ang Sword Saint. Pinagaan ni Tang ang kanyang loob at sinabing umalis lamang ito upang kumuha ng gamot para sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang doktor na naroon upang pagalingin siya at humingi ng pahintulot na suriin siya. Habang lumalapit, napansin niyang napakahina na ng katawan ng babaeng Liger, halos wala ng dugo. Maingat niyang inilapat ang palad sa leeg ng babae at nagpasok ng enerhiya sa katawan nito gamit ang Mysterious Heaven skill. Nang damaloy ang enerhiya sa kanyang mga ugat, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Bagaman mahina ang aura ng kanyang katawan, ang 2 bloodline na nasa loob niya ay matinding nag-uusap at tinataboy ang bawat isa. Ang punto kung saan sila nagtatagpo ay naglalabas ng makinang na gintong liwanag. Tinarget ng enerhiya na ibinigay ni Tang ang mga sinag ng gintong enerhiya at unti-unting pinilipat ang mga ito. Habang umiikot ang mga sinag, unti-unti rin silang kumalma. Makalipas ang ilang segundo, ang 2 sinag mula sa magkaibang bloodline ay nagsanib, at nagbunga ito ng isang bagong bloodline. Lubhang mataas ang enerhiyang kailangan para sa prosesong ito, halos 80% ng enerhiya ng bloodline, ngunit ang nabuo ay mas banayad at naglalabas ng mainit na puti at madilaw na liwanag. Sa pagkakaroon ng iisang bloodline, nawala ang anumang tunggalian sa loob ng katawan niya. Ganap nang gumana ang paggamot, at nagtagumpay si Tang sa pagpapagaling sa unang Liger. Ngunit dahil sa fusion, labis na nanghina ang babae at kinapos ng dugo. Kailangan niya ng agarang blood transfusion. Tinanong ni Tang ang 2 lalaki kung sino sa kanila ang may mas matibay na pangangatawan para makapag-donate ng dugo. Sa kabutihang palad, isa sa kanila ang nagkusang nagsabi na handa siyang magbigay ng kahit gaano karaming dugo basta't mailigtas ang buhay ng babae. Inutusan siya ni Tang na iunat ang braso. Hinawakan ni Tang ang braso nito at pinutol ang bahagi ng kanyang bloodline upang mailabas ang dugo. Habang umaagos ang dugo mula sa mga ugat niya, ito'y huminto sa ere at nagbago ng anyo dahil sa Mysterious Heaven skill. Mula sa ere, dahan-dahang pumasok ang dugo sa mga maliliit na butas ng balat ng babae at naisalin sa kanyang katawan. Habang tuloy-tuloy ang pagpasok ng dugo, unti-unting bumuti ang kanyang mukha at lumabas ang mapusyaw na puting liwanag mula sa kanyang katawan. Ipinakita ng liwanag na iyon na hindi na niya muling mararanasan ang anumang problema tungkol sa bloodline conflict. Bumaba man ang kanyang cultivation, maaari naman itong maibalik sa paglipas ng panahon. Nang tuluyan ng gumaling ang babaeng Liger, pinatawag ni Tang si Sword Saint para makapasok at makita ang asawa niya. Kanina pa itong nagtatago sa likod ng pinto, naghihintay na gumaling ang asawa bago siya magpakita. Nang makapasok siya at makita ang asawa sa yugto ng paggaling, lubos siyang nagpasalamat kay Tang. Iniligtas nito ang buhay ng asawa niya, isang pabor na hindi niya kayang tumbasan. Kaya't itinuring niya ang sarili niya bilang alipin ni Tang, subalit sinabi na ni Tang na hindi niya kailangan ng alipin, ang tanging hinihingi lang niya ay ang makipag-alyansa ang Liger clan sa kanya.
May plano siyang malalim na hindi alam ng iba. Masayang-masaya ang Liger Saint, halos hindi mawala ang kanyang ngiti. Naisip niya kung maaari rin bang i-apply ang fusion na iyon sa buong clan. Ipinaliwanag ni Tang na posible iyon sa teorya, ngunit sa ngayon ay kaya lamang niya itong gawin sa mga matatanda. Ang mga batang Liger ay maaaring hindi kayanin ang napakataas na konsumo ng enerhiya at bloodline. Naintindihan iyon ng Sword Saint. Hindi mahalaga kung may kaunting pagkaantala sa pagpapagaling ng mga bata. Ang pinakamahalaga ay may bagong pag-asa na silang matagal na nawala. Ang sumpa ng kanilang clan ay maaari nang mawala. Si Tang ang tunay na biyaya para sa Liger clan, karapat-dapat itong tumaas hanggang divine level. Dahil mas maganda na ang pakiramdam ng asawa ng Sword Saint, dinala niya si Tang upang makilala ang Elder Liger ng kanilang nayon. Malapit lang ang tahanan nito kaya't agad silang nagtungo roon. Ikinwento ng Sword Saint ang buong pangyayari, kung paano iniligtas ni Tang ang asawa niya at pinag-isa ang bloodlines nito. Hindi agad naniwala ang Elder. Para sa kanya, imposibleng bagay iyon. Maging ang Great Demon Emperor ay hindi nagawang alisin ang sumpang iyon, paano pa kaya ang isang ordinaryong tao? Sinabi ni Tang na hindi niya maaaring ipaliwanag ang lihim ng kasanayang ginamit niya. Nainis ang Elder sa kanyang pagiging tahasan, hindi siya sanay na may mortal na tumatanggi sa harapan niya. Nagbanta siyang ikulong si Tang sa nayon at pilitin siyang sabihin ang sekreto. Ngunit kalmado si Tang, sinabi niyang hindi siya natatakot dahil tinalo na niya ang pinakamalakas na Liger sa kanilang lahi sa Coliseum. Nagulat ang Elder, hindi niya inasahan na ganoon kalakas ang batang tao. Bukod pa roon, mismong ang Sword Saint ang kumakampi kay Tang. Naisip ng Elder na may kakaiba sa tao na ito. Nang maunawaan ng Elder na ang kapakanan ng buong clan ay nakasalalay kay Tang, bigla niyang binago ang kanyang tono. Tinawag niya si Tang bilang benefactor ni Big Cat at Kitten, at dahil doon, benefactor din siya ng buong clan. Nalito si Tang ng sandali, hindi niya alam kung sino ang tinutukoy. Ipinaliwanag ng Sword Saint na Big Cat ang pangalan niya, at Kitten ang pangalan ng kanyang asawa. Ganito ang tradisyon nila, ayaw nilang maging konektado sa leon o tigre, kaya pangalan ng mga pusa ang ginamit nila sa kanilang mga anak. Maging ang Elder ay tinawag na Old Cat. Pagdating sa pakikipag-alyansa, sinabi ni Old Cat na wala siyang pagtutol basta't alisin ni Tang ang sumpa ng kanilang lahi. Dahil malaki ang kasunduan, iminungkahi ni Tang na magsagawa sila ng blood contract, ang pinakamataas na uri ng kontrata na hindi kayang sirain kahit ng Great Demon Emperor. Pumayag ang Elder at nilagdaan nila ang kontrata. Nangako din ito na bubuo siya ng hukbong Liger na handang lumaban anumang oras na tawagin ni Tang. Sa puntong iyon, opisyal nang magpartner si Tang at ang Liger clan. Malapit na ang pag-alis ni Tang patungong Ancestral Court, ngunit bago iyon, inalok niya si Old Cat na gamutin pa ang ilan pang Liger. Kaya nanatili si Tang sa Shiu Village ng ilang araw bago bumalik sa Kerry City. Pinadala ni Old Cat ang mga pinakamalubhang may sakit upang mauna sa pagpapagaling. Maayos ang pagtakbo ng fusion dahil kakaunti ang pasyente at may sapat na supply ng dugo. Habang ginagawa ni Tang ang Mysterious Heaven skill para pag-isahin ang bloodlines, palaging nanunood si Old Cat. Sa unang beses niyang makita ang fusion, namangha siya. Mula noon, lubos na niyang pinagkatiwalaan si Tang. Sa maikling panahon lamang, minahal at iginagalang si Tang ng buong Shiu Village. Sa loob ng kalahating buwan, natapos niyang pagalingin ang lahat ng kritikal na kaso. Nakilala at minahal siya ng buong clan. Sa panahong iyon, dinala rin ni Tang sina Old Cat at ang Liger Sword Saint sa Golden Valley. Nabigla ang dalawa sa napakagandang tanawin at kapayapaan doon. Napagdesisyonan pa nga ni Old Cat na doon iparecover ang mga bagong gumaling, dahil mas mabilis silang makakabawi roon at ligtas mula sa mga demon races na papatay sa kanila kapag nalaman ang tungkol sa fusion. Napakinabanggan din ni Tang ang proseso dahil nakapag-absorb siya ng napakaraming fused bloodline power nitong mga nagdaang araw. Idinagdag niya ito sa lahat ng enerhiyang nakuha niya mula sa iba't ibang monster race. Pagkatapos ng ilang araw sa Shiu Village, bumalik siya sa Kerry City gamit ang teleportation. Nang masiguro niyang walang istorbo, umupo siya upang magmeditasyon at sinimulang pagsamahin ang bagong Liger bloodline sa iba pang bloodline sa kanyang katawan. Sa loob ng kanyang dantian nakatago ang lahat ng transformations, kabilang ang Wind Tiger,
Elephant Demon, Peacock, at Consonant Heavenly Eye. Plano niyang palitan ng ilan ng Liger transformation. Ngunit nang magsimula ang proseso, biglang kinain ng Liger transformation ang Wind Tiger. Pagkatapos nito, nagsimula rin itong kainin ang Elephant Demon transformation. Naglaho ang Elephant Demon matapos tamaan ng White Gold Flame ng Liger power. Nabigla si Tang, napagtanto niyang ang Liger transformation ay isang Class A bloodline, katulad ng naramdaman niya noong kinontrol niya ang Consonant Heavenly Eye. Nag-vibrate ang dantian, nagbanggaan ang mga bloodline sa loob. Sa huli, 6 na bloodline imprint ang nanatiling matatag. Nawalan siya ng 2, ngunit tumindi pa ang kanyang lakas, patunay na dekalidad ang Liger bloodline, kayang umangat hanggang Great Demon Emperor. Natapos ang proseso kinabukasan. Plano niyang gamutin ang Sword Saint sa araw na iyon, kaya naligo muna siya. Ngunit habang naglalakad palabas ng kwarto, dumating si Dubai at gustong mag-almusal. Biglang naitulak ito pabalik at bumangga sa pintuan, isang nakakatakot na pangyayari. Napagtanto ni Tang na iyon ay dahil nakalimutan niyang pigilan ang golden aura ng kanyang Liger Eyes. Kawawa si Dubai, labis na nasaktan at natakot. Pinakalma siya ni Tang at sinabing bunga lang iyon ng bagong breakthrough. Matapos kumain, bumalik si Tang sa Shiu Village. Sabik na gamutin ang Liger Sword Saint. Nasa tuktok ng rank 9 na ito at malapit ng maging divine. Dumiretso si Tang sa kanyang bahay at sinabing oras na para i-fuse ang kanyang bloodlines. Natuwa ang Sword Saint at na-excite, ngunit biglang dumating si Old Cat at sinabing hindi pa dapat isagawa ang fusion. Mas gusto niyang samahan muna ng Sword Saint si Tang sa Ancestral Court bilang proteksyon. Ngunit hindi sumang-ayon si Tang. Kaya niyang depensahan ang sarili at mas mahalaga ang mabilis na pag-angat ng Sword Saint sa God level. Walang nagawa si Old Cat kundi pumayag, inutusan ni Tang ang Sword Saint na maghanda, sinimulan niya ang fusion gamit ang Mysterious Heaven skill. Dahil sanay na siya, mabilis lang ang proseso, at matagumpay na nag-fuse ang bloodline nito. Lubos ang tuwa ng Liger Sword Saint, ramdam niyang malapit na siyang umabot sa God level. Bago umalis si Tang, niyakap niya ito ng mahigpit, at sa sandaling iyon ay palihim na sumipsip si Tang ng kaunting bloodline power mula sa kanya. Marahil iyon ang tunay na dahilan kung bakit nais ni Tang na unahin ang fusion bago magtungo sa Ancestral Court. May ilang araw pa bago ang kanyang pag-alis kaya bumalik muna siya sa Kerry City. Sa halip na umuwi, dumiretso siya sa lugar kung saan sila parating nagkikita ni Mei Gongzi. Nag-alala siyang baka hindi siya makita nito kapag natapos ang pagsasanay at wala na siya sa syudad. Kaya gumawa siya ng isang maliit na telecommunication array, sapat upang makapagpadala ng mensahe mula sa malayong distansya. Mula roon ay nagtungo siya sa Redemption Academy upang magpaalam sa kanyang guro, si Zhang Haoshuan. Hindi maitago ng guro ang pag-aalala sa pagsali ni Tang sa Grand Coliseum. 14 na taong gulang pa lamang si Tang at alam niyang napakaraming panganib ang naghihintay sa loob ng arena. Hinikayat niya itong sumama na lamang papunta sa Ancestral Court upang mas ligtas, ngunit matatag ang desisyon ng bata. Walang nagawa ang guro kundi pahintulutan siya at ipagkatiwala ang proteksyon niya sa kapalaran. Sa huli, nagpasya silang maghiwalay ng biyahe, si Mayor Zhang ay tutungo ng mag-isa. Samantalang si Tang ay sasama sa karaban kasama ang kanyang koponan. Sunod na pinuntahan ni Tang at ng kanyang team si Ying Jia upang ipaalam na handa na silang umalis. Nagbigay ang master ng Korabang sasama sa kanila, at makalipas ang 3 araw, dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Sumakay sila sa espesyal na karwahe na inihanda para sa Shrek team. Habang nasa biyahe, sinamantala nila ang oras upang mag-practice ng cultivation. Mahaba man ang paglalakbay, naging magaan ito dahil sa propesyonal at maayos na karaban. Pagkaraan ng 15 araw, narating nila ang Ancestral Court, isang kahangahangang syudad na napapalibutan ng matatayog na bundok. Sa tuktok ng mga bundok na iyon ay nakatayo ang malalaking estatwa ng mga Great Demon Emperor, waring nagbabantay sa buong syudad. Sa pagpasok ng karaban, sumailalim sila sa masusing pagsusuri bago tuluyang pinayagang makapasok. Sa loob ay bumungad ang tanawin ng matataas na gusali, malalawak na palasyo, at arkitekturang nagpapakita ng sinaunang kapangyarihan ng mga halimaw at spirit race.
Dinala sila sa Lingshe Chamber of Commerce kung saan sinalubong sila ng tagapamahala. Ipinabatid nito na maaari silang magparehistro sa Grand Coliseum sa loob ng 7 araw. Ipinaliwanag din nito ang mga pangunahing patakaran, maaari silang maglibot ngunit ipinagbabawal ang pakikipaglaban at paglipad sa loob ng syudad. May mga teritoryong mahigpit na ipinagbabawal, lalo na ang nasasakupan ng Demon Emperor at Heavenly Spirit Emperor, na may parusang kamatayan kung lalapitan ng walang pahintulot. Pinayuhan sila ng tagapamahala na hanapin siyang muli kapag natapos na sila sa pagpaparehistro upang may handa nito ang kanilang pagbabalik. Pag-alis ng tagapamahala, nagpasya si Tang at ang team na hanapin ang kanilang guro dahil tiyak nilang nakarating na rin ito. Kinuha ni Tang ang isang maliit na pil na nagsisilbi bilang communication array at agad na kinausap si Mayor Zhang upang tanungin kung saan sila magkikita. Mabilis itong sumagot at sinabing magkita sila sa Tiger Hotel. Naglakad sila patungo roon at napansin nilang kakaunti ang mga tao sa syudad. Mas marami ang halimaw at spirit race, at kapansin-pansin din ang mga nilalang na tila hugis halaman ng anyo. Nang makarating sila sa hotel, naghihintay na si Mayor Zhang. Bilang God-level expert, mabilis niyang nadala ang grupo sa VIP area at inimbitang manatili sa King Class Suite. Halaga man ng 10 element coins ang bawat gabi, sulit ito sa lakas ng spiritual energy na nananatili roon. Ipinakita rin niya ang cultivation room, higit na mas mayaman ang enerhiya nitong nakapaloob. Ang isang araw ng pagsasanay ay katumbas ng 12 araw sa karaniwang kapaligiran. Sinabi ni Mayor Zhang na aalis na siya kinabukasan patungo sa headquarters. Pinayuhan niya sila na maging maingat at itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Maaari silang pag-initan ng headquarters at posibleng gumawa ito ng hakbang upang hadlangan ang kanilang pag-angat. Ipinahayag din niya ang pag-aalala tungkol sa array lists na ginawa nila, na maaaring samantalahin ng headquarters kung malaman ang kanilang pinanggalingan. Dahil dito, may plano siyang gumawa ng sarili niyang sales channel para ibenta ang disk. Gayunman, pinayuhan siya ni Tang na ang kanilang mga disk ay napakahusay na hinawakan ng Lingshe Deer Demon King Caravan at sigurado siyang ibebenta ito ng propesyonal at tapat. Wala silang dapat ikabahala tungkol sa sales channel dahil ang mga array disk ay may napakaraming benepisyo at madaling ibenta. Ligtas at maaasahan ang pakikipagtulungan sa Lingshe Deer Demon King dahil napakataas ng antas ng seguridad nito at isa itong tusong negosyante na mahusay humawak ng anumang transaksyon. Matapos maresolba ang isyong iyon, pinayuhan ni Mayor Zhang ang mga miyembro ng Shrek Team na bisitahin ang mga tirahan ng mga Great Demon Emperor sa mga susunod na araw habang nananatili sila sa Ancestral Court. Nalito si Tang, dati silang binalaan ng may-ari ng lupa na bawal pumunta roon dahil isa iyong restricted zone. Ang sinumang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ay maaaring patawan ng parusang kamatayan. Ipinaliwanag ni Mayor Zhang na may mga bahagi sa mga palasyo na bukas para sa publiko. Maaari silang pumasok kung magbabayad. 5 elemental coins para sa mga lokal at 10 para sa mga dayuhan. Mahal man, sulit ito dahil mararamdaman nila ang mismong hininga ng mga emperor. Pinayuhan niya si Dubai na puntahan ang palasyo ng Heavenly Fox Great Demon Emperor dahil makatutulong ang aura nito upang mas maunawaan niya ang kanyang bloodline. Biglang pumasok sa isip ni Tang ang isang tanong. Tinanong niya ang guro tungkol sa kasaysayan ng 16 na Great Demon Emperor at Heavenly Spirit Emperor. Ipinaliwanag ng guro na may kabuoang 16 na emperador, at hanggat nananatili sila sa kanilang posisyon ay maaari silang bumili o magpatayo ng palasyo sa Ancestral Court. Ang mga palasyo ay personal nilang pag-aari, ngunit kapag sila'y namatay, mapupunta ito sa kanilang kahalili. 16 sila, ngunit 15 lamang ang palasyo dahil ang Crystal Phoenix Great Demon Emperor ay nasugatan noon sa Kerry City at hindi pa nakakapagpatayo ng sarili niyang palasyo. Naging mahabang talakayan ang simpleng tanong. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga Demon Empire. Nagsimula siya sa Tianyu Empire, na binubuo ng 9 na Great Demon Emperor. Ang pinakamakapangyarihan ay ang Omnipotent Crystal Dragon Great Monster Emperor, halos 2,000 taong gulang, pinakamalakas sa 2 lahi, at kakaiba dahil wala itong partikular na kasarian. Pangalawa, ang Master of Fate, ang Heavenly Fox Great Demon Emperor, isang napaka-impluwensyang pinuno na kayang kontrolin ang kapalaran ng buong kontinente.
Sa presensya nito, nagkakaroon ng pinakamainam na swerte ang spirit at monster clans. Tinanong ni Guli kung ano ang mangyayari kung namatay ang emperor na ito. Sinabi ni Tang na baka magkaroon ng pagkakataon ng tao na kunin ang posisyon. Ngunit agad itong itinama ni Mayor Zhang, palaging may susunod na Heavenly Fox. Maikli ang buhay nila, ngunit bago pa mawala ang isa, lumilitaw na agad ang kapalit. Hindi yun madaling maaga ng tao. Pangatlo ay ang Immortal Great Demon Emperor, Eternal Burning of the Sky. Sila ang may pinakamahabang buhay, umaabot ng higit 3,000 taon. May 9 na buhay ang kanilang lahi kapag naabot ang divine level. Ngunit mas mahina pa rin ito kaysa sa Crystal Dragon. Pang-apat ay ang Invincible Splitting Sky Great Demon Emperor, ang lahi ng behemoth giant monsters na may matatalim na kuko at ngiping parang lag-ari. Mahina lamang sila sa aspetong reproduksyon kaya kakaunti ang kanilang bilang. Panglima ay ang White Tiger Great Demon Emperor, may malalaking pakpak para sa pag-atake at depensa. Sila ang may-ari ng hotel na tinutuluyan nila. Pang-anim ay ang Dark Great Demon Emperor, may 2 katangian, liwanag at kadiliman. Kaya nilang gamitin ang liwanag upang talunin ang mas malalakas na lahi, lalo na sa gabi. Pampito ay ang Golden Mammoth Great Demon Emperor, pinuno ng Elephant Monster Race at tinaguri ang may pinakamahusay na depensa sa lahat ng emperador. Pangwalo ay ang Sword Saint Great Demon Emperor, mula sa Red Crown Crane lineage. Sila ang pinakamatalas sa lahat sa larangan ng swordsmanship, may 3,600 crane sword sa kanyang utos. Panghuli sa siyam ay ang Crystal Sealed Heaven and Earth, ang Crystal Phoenix Great Demon Emperor. Bago pa lamang siyang na-promote kaya malayo pa ang lakas niya kumpara sa iba. Pagkatapos ipaliwanag ang siyam na Demon Empire, pinaalalahanan ni Mayor Zhang si Tang na tandaan ang lahat dahil magagamit niya ito sa pagbisita. Namangha ang Shrek team sa lawak ng kapangyarihan ng mga emperador. Hindi ito itinuro sa Redemption Academy dahil baka maapektuhan ang kanilang fighting spirit. Si Tang lamang ang tila hindi nabibigla, kaya umiling siyang talakayin naman ang Heavenly Spirit Emperor. Masaya si Zhang na ipakilala ang 7. Mas magkakalapit at mas nagkakaisa ang mga spirit kaysa sa mga demon, dahil lahat sila ay mula sa mundo ng halaman. Mas madali ring pagsamahin at paunlarin ang kanilang bloodline. Ang una ay ang Celestial Young Heavenly Spirit Emperor, mula sa Fiery Sunflower lineage. Si Tian Yang, lampas 2,000 taong gulang. Ngunit may problema sila, napakahirap ipasa ng kanyang bloodline kaya nangangamba ang imperyo sa kanilang hinaharap. Pangalawa ay ang Earthly Yin Heavenly Emperor, isang babae mula sa Dying Grass, na humiwalay sa Celestial Yang dahil nais niyang magkaroon ng kontrol sa Yin at Yang ng Spirit World. Sila ang tunay na pinuno ng Riken Empire. Pangatlo ay ang Soul Devouring Heavenly Spirit Emperor, mula sa Demento Tree, may kakayahang bigyan ng buhay ang mga bato at ibang bagay. Pang-apat ay ang Parasol Tree Heavenly Spirit Emperor, kahit galing sa puno, kumukuha siya ng sustansya mula sa apoy. Kapareha niya ang Immortal Great Demon Emperor, ang pinagsamang kapangyarihan nila ay talagang napakalakas. Panglima ay ang Colored Glazed Stone Heavenly Spirit Emperor, isa ring babae, kilala sa kakaibang kakayahang magpalago ng glazed stone at iba pang misteryosong abilidad. Pang-anim ay ang Indestructible Diamond Heavenly Spirit Emperor, mula sa Ore Diamond Essence. May pambihirang depensa at katapat niya sa lakas ang Splitting Sky Great Demon Emperor. Pampito ay ang Endless Heavenly Spirit Emperor, mula sa Bottomless Spring, may kontrol sa lahat ng anyong tubig at may napakahabang attack range. Matapos ang buong leksyon, tinanong ni Mayor Zhang kung hindi ba sila nabigla. Ipinaliwanag niyang ang tunay na pinuno ng kontinente ay ang mga powerhouse na ito. Kung gugustuhin ng tao na umangat pa, kailangan nilang humarap sa lahat ng ito sa hinaharap. Sa ngayon, kailangan lamang nilang libutin ang mga palasyo upang maramdaman ang kanilang sariling antas kumpara sa mga emperador. Isang gabi lang sila makakapag-cultivate sa White Tiger Hotel bago bumalik si Mayor Zhang sa headquarters. Kaya hindi na sila nag-aksaya ng panahon at nagpunta agad sa cultivation room. Pagkatapos ng buong gabing pag-eensayo, nagpunta sila kinaumagahan sa una nilang palasyo, ang may pinakamababang ranggo, ang Sword Saint Great Demon Emperor Palace. Pagdating sa paanan, nagbayad silang lahat ng tig 10 elemental coins.
Mataas ang hagdan, puno ng mga pilgrim na nagme-meditate sa bawat baitang. Walang nagmamadali. Naglakad si Tang papunta sa unang baitang, ngunit napahinto siya agad. Isang matalim na enerhiya, parang talim ng espada, ang biglang tumama sa kanyang dibdib. Hindi siya natakot, alam niyang ito ang lakas ng bundok, nakalaan para sa espiritual na paghasa. Maliban kay Tang, naramdaman ng lahat ang sword energy, si Dubai ang may pinakamababang pressure, si Cheng naman ang nakaramdam ng pinakamalakas na presyon dahil sa katangian na pagiging matalim ng kanyang Golden Wing bloodline, at kagaya niya nahihirapan din si Wu Bangji. Habang pataas, lumalakas ang sword energy. Hindi alintana ni Tang ang pressure. Bilang dating God King, napakataas ng kanyang comprehension. Patuloy siyang umakyat upang hasain muli ang kanyang spiritual power. Nang umabot sila sa kalagitnaan, tumigil si Dubai upang mag-meditate. Sumunod si Guli na halos maabot na ang tuktok ngunit napatigil din ito dahil hindi na niya kinaya. Si Wu Bangji at Cheng naman ay mabagal ang pag-akyat, bagaman nahihirapan ramdam nila ang transformasyon sa kanilang katawan. Nagpasya naman si Tang na pabilisin ang kanyang pag-akyat dahil wala na siyang kasama, hindi nagtagal ay naabot niya ang tuktok. Doon, pinakamalakas ang sword energy. Hindi na niya kaya ang presyon, kaya ginamit niya ang Golden Liger Flame upang salagin ito. Nang may sigawan niya iyon, bumukas ang pintuan ng palasyo. Mula doon nagmumula ang matinding enerhiya. Nilakad niya ang ilang hakbang at pagpasok niya, bigla itong naglaho. Napalitan ito ng isang maluwalhating aura, parang binabahan ng espiritual na biyaya ang katawan niya. Sa ilang segundo lang, nabawi niya ang lahat ng lakas na naubos sa pag-akyat. Sa paglalakad niya sa loob, nakarinig siya ng boses na nagsasabing, tanging yaong handang magpasakop sa Emperor ang maaaring tumawid. Ang nakakalunod na lakas ay mula sa hininga ng Great Demon Emperor. Naramdaman ni Tang ang takot na baka matuklasan siya, ang kanyang pinagsamang bloodline at ang katotohanang dati siyang divine entity. Kapag nalaman iyon ng kahit sinong Great Demon Emperor, siguradong mamamatay siya. Kaya hindi niya ginamit ang divine consciousness upang labanan ang pressure. Binalutan niya ang kanyang divinity ng spiritual power at nag-meditate. Gumana ito at tuluyang nawala ang oppressive force. Pagpasok niya sa malaking bulwagan na may dambuhalang estatwa ng Sword Saint, halos masakit sa mata ang direktang pagtingin dito. Habang nakatitig siya, lumitaw ang isang matangkad at seryosong matandang lalaki. Hindi alam ni Tang kung saan ito nanggaling. Tinanong siya nito kung nais niyang magpasakop sa Demon Emperor. Naguluhan si San, hindi ito ang Sword Saint, ngunit malinaw na mataas ang ranggo nito, marahil malapit sa Demon King level. Halos nakalimutan niyang sumagot, ngunit nakabalik siya sa wisyo. Tumanggi siya at sinabing hindi tugma ang kanilang attributes, ang pinakamahusay na dahilan na naisip niya. Hindi kumbinsido ang matanda, sinabi nitong hindi na sana siya umakyat kung ganoon. Kaya nagbigay si Tang ng tapat na sagot, umakyat siya upang hasain ang kanyang spiritual power. Sinuri ng matanda ang spiritual power niya, matatag, malinis, at mataas ang kalidad. Humanga ito at inalok siyang sumapi sa kanilang empire kahit tao siya. Ngunit tumanggi ulit si Tang. Wala pa siyang nakikitang sariling landas, ngunit tiwala siyang mahahanap niya ito. Namangha ang matanda sa tapang niya. Bihira sa tao ang may ganoong layunin. Dahil sa paghanga, inalok niya si San na maaaring sumali anumang oras sa hinaharap, dahil ang Sword Saint Palace ay hindi nang didiskrimina ng lahi. Nagbigay din siya ng maliit na regalo, isang munting espada na nababalot ng apoy. Maaari niya itong gamitin sa oras ng panganib bilang proteksyon. Ngunit may kondisyon, may 1 taon si Tang upang hanapin ang kanyang tunay na layunin. Kung hindi niya pipiliing maging bahagi ng Sword Saint Palace, ibabalik niya ang espada pagkatapos ng 1 taon. Nagpasalamat si Tang San sa kabaitan ng matanda. Pinayuhan siya nitong umalis, at sa isang kumpas ng kamay ay tumilapon si Tang palabas ng pinto ng palasyo. Pag-apak niya sa sahig ay muli niyang naramdaman ang bigat ng sword energy sa paligid. Ginamit niya ang aura ng Liger bloodline upang labanan ang malakas na presyon, at unti-unti siyang nakagalaw ng normal. Natuwa si Tang dahil hindi niya inaasahan na makatatanggap siya ng sandata mula mismo sa palasyo. Sa huli, napagpasyahan niyang bumaba at tingnan ang kalagayan ng kanyang mga kasamahan. Una niyang pinuntahan si Gulina ng hihina, at pinayuhan niya itong maunang bumaba.
Samantala, nanatili si Dubai sa hagdan ng isa pang oras para mag-meditate. Binantayan siya ni Tang at hinintay hanggang sa hindi na kinaya ni Dubai, kaya sinamahan niya itong bumaba ng bundok. Si Cheng naman ay nakarating sa kalagitnaan ng bundok at pinilit pang tumagal ng kalahating oras ng mas matagal kaysa kay Dubai, bago siya tuluyang bumaba. Si Wu Bangji ang pinakahuling bumaba sa grupo, inabot niya ang parehong lugar na narating ni Guli kanina at nanatili roon ng isa pang oras bago rin umalis. Gabi na nang tuluyang makaalis ang grupo sa bundok. Dahil sa matinding pagod, bumalik sila sa White Tiger Hotel upang magpahinga. Pagdating nila, agad silang naghiwa-hiwalay at pumasok sa kani-kanilang mga silid. Samantala, kinontak ni Tang si Mayor Zhang at iniulat ang lahat ng nangyari ngayong araw. Hindi makapaniwala si Mayor Zhang na narating ni Tang ang tuktok ng bundok. Naitanong ni Tang kung ang ibang palasyo rin ba ay nagbibigay ng sword token katulad ng espada na natanggap niya mula sa Sword Saint Palace. Ikinwento ni Mayor Zhang na minsan ay may powerhouse mula sa Dragon Clan na nakakuha ng token mula sa 8 palasyo, at matapos nitong maabot ang Crystal Great Demon Palace ay naging steward ito roon. Naisip ni Tang na kung makatatanggap pa siya ng pagkilala mula sa iba pang palasyo, tiyak na makukuha niya ang pabor ng mga Great Demon Emperor. Kung masusuportahan siya ng mga powerhouse na nasa ika-12 ranggo, malaki ang posibilidad na bigyan siya ng konsiderasyon ng Panginoon ng mundong iyon sa oras ng kanyang breakthrough. Ngunit agad niyang naalala ang pinakamalaking balakid, ang pagiging tao niya. Hindi niya alam kung susuportahan siya ng mga demon pala sa kabila ng kanyang lahi. Gayunpaman, naniwala siyang hindi iyon imposible, nakadepende lamang sa paraan kung paano niya ito haharapin. Sa huli, nagpasya siyang huwag muna itong pag-isipan. Ang pinakamahalagang problema na dapat nilang unahin ay ang Grand Coliseum. 6 na araw na lamang ang natitira bago ang pagpaparehistro, at hindi sapat ang oras na iyon para mabisita ang lahat ng palasyo. Naalala rin niya ang sinabi ni Mayor Zhang na bawat palasyo ay may sariling pag-unawa sa kapangyarihan, gaya ng Sword Saint Palace na mas malakas ang impresyon kina Cheng at Wu Bangji kaysa kina Guli at Dubai. Napagtanto ni Tang na mauubusan sila ng oras. Dahil dito, wala nang ibang paraan kundi maghiwa-hiwalay at magtungo sa iba't ibang palasyo. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.